Ang panimulang kwento ng Chapter 17. Sa harap ng mapanuring tingin at mainipin na tono ng guro, mabilis na napagtanto ni Shaolin na marahil ay hindi ito ang pinakamagandang pagkakataon para banggitin ang kanyang skill copying system. Tuluyan ng sumuko si Senior Song sa paghawak sa usapin sa loob ng silid-aralan. Hinawakan niya si Shaolin sa pulso at kinaladkad ito palabas habang pinapanood sila ni Gu Xiaoya at ng iba pang mga estudyante. Pagkalabas nila, binuksan niya ang Smart Brain Interface at ipinakita ang student information ni Shaolin. Kinumpirma ng data na tunay ngang na-unlock na ni Shaolin ang basic meditation. Nang hindi nagsasayang ng oras, agad siyang kinwestiyon ni Senior Song. Lumapit siya at inutusan itong itigil na ang pagbibiro at sabihin ang katotohanan. Alanganing iminungkahi ni Shaolin na marahil ay sadyang mataas lang ang kanyang learning ability at nakaranas siya ng biglaang insight. Malinaw na hindi naniwala si Senior Song sa paliwanag na iyon. Sinabihan niya ito na huwag siyang ituring na parang tanga at pilit na hiningi ang totoong sagot. Napagtanto ni Shaolin na kailangan niya ng mas magandang paliwanag. Kaya inangkin niya na nakakain siya ng iba't ibang kakaibang bagay na ibinigay ng kamag-anak ni Senior Song na si Song Junlang. Idinagdag niya na ang isa sa mga prutas na kinain niya ay maaaring pansamantalang nagpataas ng kanyang elemental perception. Ang pagbanggit kay Song Junlang ay agad na nagpabago sa saloobin ni Senior Song. Matapos itong pag-isipan, puna niya na mas kapanipaniwala ang sitwasyon kung iyon ang dahilan. Kasabay nito, binalaan niya si Shaolin na mapanganib ang magsilbing experimental subject at sinabihan itong huwag hayaang mamatay dahil sa kapabayaan. Mabilis na nagpasalamat si Shaolin sa kanyang pag-aalala at tinanggap ang babala. Dahil nakaramdam ng lakas ng loob, tinanong niya kung kailan opisyal na magsisimulang magturo ng mga spell ang mga estudyante. Tumugon si Senior Song sa pamamagitan ng pagpitik sa kanyang noo. Itinuro niya na hindi pa nito natututuhan ang mga kailangang skill. Itinuro niya na sa intelligence stat na 2 lang. Nag-iisip na agad ito tungkol sa pag-aaral ng mga spell. Ipinaliwanag niya na ang meditation ay entry requirement lamang. Ang aktwal na pagbuo ng mga spell ay nangangailangan ng mas mataas na antas ng intelligence. Bagay na wala siya sa kasalukuyan. Sa kanyang sitwasyon, hindi makatotohanan ang pagmaster ng mga spell sa unang taon. Pagkarinig niyon, wala nang nagawa si Shaolin kundi tanggapin ang sagot. Naintindihan niya na ang kanyang mababang intelligence ay isang malaking kahinaan. Bagamat kapaki-pakinabang ang kanyang scholar copy skill, ang 7 araw na cooldown matapos ang bawat paggamit ay ginagawang imposible para regular na mag-rely. Dahil doon ay nagsimulang isaalang-alang kung dapat ba siyang mag-focus pa sa pagsasaliksik ng pisikal na cultivation. Naalala ng Senior Song ang sinabi ni Ching na, nang makita ang mababang attributes ni Shaolin, naintindihan nito kung bakit siya nagpupumilit sa parehong magic at martial cultivation. Sa kanyang paningin, malupit ang freshman assessment, at ginagawa lamang ni Shaolin ang lahat ng kanyang makakaya para makaligtas dito. Nakatayo si Senior Song na magkadikit ang mga braso at patuloy na pinangaralan si Shaolin. Sinabihan niya ito na tinutulungan niya lamang siya dahil mabait na itinuro ang tamang direksyon. At karamihan ng tao ay hindi mag-aabala. Pagkatapos ay tinanong niya kung natatandaan ba nito na may ibang estudyanteng gumagamit ng mga staff para umatake noong entrance test. Ang tanong ay agad na nagpaalala kay Shaolin sa mga nangyari. Naalala niya na matapos makakuha ng staff sa pagsusulit, nagawa niyang i-activate ang isang energy blast kahit na hindi siya kailanman nag-aral ng anumang spell. Itinaas ni Senior Song ang isang staff na may makinang na asul na crystal orb sa dulo habang nagtitipon ang magical blue energy sa paligid niya. Ipinaliwanag niya na ang staff ay hindi kailangan para sa spellcasting, ngunit maaari nitong bawasan ang hirap ng elemental control at mapataas ang elemental perception. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na ang mga novice staff na ginamit noong entrance test ay lahat may pre-enchanted na basic energy blast skill. Hanggat ang intelligence value ng gumagamit ay hindi 0, maaari nilang i-activate ang embedded skill. Habang naglalakad sila sa tabi ng mga batong haligi ng akademya, nagsenyas si Senior Song gamit ang kanyang staff at ipinabatid na ang akademya ay may dedikadong equipment trading area. Ayon sa kanya, nagbebenta ang lugar na iyon ng lahat ng uri ng novice staff na may mga enchanted skill.
At maaari niya itong bisitahin para makahanap ng angkop na kagamitan. Pagkarinig niyon, masiglang nagpasalamat si Shaolin sa kanyang payo. Agad siyang binalaan ni Senior Song na huwag masyadong ma-excite. Habang itinataas ang kanyang staff, ipinaliwanag niya na ang trading area ay puno ng mga hindi mapagkakatiwalaang impormasyon at mga depektibong produkto na maaaring sumabog pagkatapos ng ilang gamit lamang. Sinabihan niya itong pumili ng maingat at iwasang maloko. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang asul na enerhiya sa paligid ng staff ay nawala. Binalaan niya ito na huwag hawakan ang anumang marangyang high-tier staff. Dahil sa kanyang kasalukuyang intelligence level, sinabi niya na dapat itong mag-focus sa pag-stabilize ng mga basic skills sa halip na maghangad ng mataas. Tinitigan niya ito ng seryoso at hiningi ang kumpirmasyon na naintindihan nito. Mabilis na tiniyak ni Shaolin sa kanya na naintindihan niya ito at muling nagpasalamat sa babala. Habang tumatalikod si Senior Song, naglakad siya patungo sa isang malaking pares ng mga pinto. Bigla siyang huminto, lumingon siya sa kanyang balikat at pinaalalahanan si Shaolin sa huling pagkakataon na huwag maging padalos-dalos sa pagpapakitang gilas para lamang makakuha ng lakas. Ang manatiling buhay, aniya, ay mas mahalaga kaysa sa kahit ano paman. Pinanood ni Shaolin ang pag-alis nito at napagtanto na bagamat mukhang mabagsik at matalim magsalita si Senior Song, siya ay maaasahan at may mabuting kalooban. Pagkalipas ng ilang oras, suot ang kanyang formal na academy uniform. Dumating si Shaolin sa malaking indoor equipment trading area ng akademya, napalilibutan ng mga nakadisplay na espada, kalasag, at armor. Sinuri niya ang kanyang pananalapi. Siya ay kasalukuyang may kabuuang 800 exchange points. Habang sinusuri ang mga kagamitang magagamit sa mga counter, naalala niya na ang pag-activate ng isang holographic simulation scene ay nangangailangan ng minimum deposit na 500 exchange points. Ang deposit ay ibabalik ng buo kung matatapos niya ang simulation. Ngunit permanente itong ibabawas kung siya ay mabibigo. Habang sinusuri ang isang pilak na espada, kinuwenta niya ang kanyang limitasyon sa paggastos. Dahil kailangan niyang maglaan ng points para sa simulation arena, 300 exchange points lamang ang maaari niyang gamitin para sa mga kagamitan. Matapos ang isang linggong paghahambing ng presyo at pakikipagtawaran, matagumpay na nagamit ni Shaolin ang 300 exchange points para mag-customize ng 2 novice weapon na swak sa kanyang pangangailangan. Ang una ay isang gintong novice staff na may makinang na asul na globo sa tuktok. Novice staff, enhanced type. Attached skill, ice bullet. Type, spell. Damage evaluation, F. Ang pangalawa ay isang pilak na dagger na may berdeng hiyas sa hawakan. Novice dagger, enhanced type. Attached skill, wind blade. Type, physical. Damage evaluation, E. Handa na ang kanyang mga bagong kagamitan. Nakatayo si Shaolin sa labas ng isang batong simulation arena na suot ang buong set ng itim na tactical combat armor. Ikinuyong niya ang kanyang nakagwantes na kamao at binalikan ang kanyang mga paghahanda. Handa na ang kanyang mga kagamitan, handa na ang kanyang mga skill. At nakapokus na ang kanyang isipan. Itinuon ang kanyang atensyon sa arena sa harap. Nagdesisyon si Shaolin na oras na. Isang asul na system interface ang lumitaw at humingi ng kumpirmasyon upang i-activate ang E-Rank Holographic Training Simulation Arena. Ipinaliwanag ng abiso na ang 500 exchange points ay freeze bilang deposit. Ang pag-clear sa simulation ay magbabalik ng buong halaga, habang ang pagkabigo ay magreresulta sa permanenteng pagbawas ng mga point. Inilapat ni Shaolin ang kanyang nakagwantes na daliri at pinindot ang confirmation button. Agad na lumitaw ang isang pulang warning box, na nag-aanunsyo na ang Class 7 freshman na si Shaolin ay humiling ng pag-activate ng Holographic Training Simulation Arena. Nagbigay ang system ng huling babala, na nag-uutos sa estudyante na maghanda, na natiling nakapokus si Shaolin sa eksenang nasa harap habang ang mga spark, baga, at usok ay kumakalat sa lugar sa paligid niya. Hindi nagtagal. Ang simulation environment ay ganap na nabuo sa isang malaking kuweba. Mga ilog ng kumukulong lava ang dumadaloy sa ilalim ng matatayog at matutulis na mga bato. At si Shaolin ay nakatayo sa isang makipot na batong daanan na mataas sa ibabaw ng bulkan. Isang asul na dungeon notification screen ang nagpakita ng mga detalye ng misyon. Dungeon, Blazing Molten Cave.
Open. Objective A, reach the mission point deep within the cave. Objective B, survive for 2 hours under continuous monster attacks. Ang pag-clear sa kahit alin sa dalawang objective ay kukumplito sa stage. Mula sa madilim na bitak ay narinig ang ungol ng isang nilalang, na sinundan ng isang matalim at pag-alit na tili. Isang malaking halimaw na mukhang daga ang lumabas mula sa dilim. Ang mga pulang mata nito ay nagniningning sa kadiliman. At matutulis na batong tinik ang bumabalot sa likod nito. Naglabas ito ng isa pang nakakatakot na tili. Hawak ang kanyang novice dagger, sumulong si Shaolin sa batong daanan. Naalala niya na ang training ground ay nagpapahintulot sa mga estudyante na malayang pumili ng mga simulation environment at antas ng kahirapan ng mga halimaw. Ang kahirapang pinili niya ay Ireng. Bigla, isang malaking kawan ng mga spiked rat monster ang sumugod mula sa isang madilim na lagusan. Napinuno ang kuweba ng malalakas na tili. Sa paghahanda para sa kanyang unang laban, itinaas ni Shaolin ang kanyang novice dagger. Isang matingkad na berdeng wind aura ang bumalot sa talim habang nagpasya siyang magsimula sa pamamagitan ng pagsubok sa lakas ng kanyang mga bagong kagamitan. Si Shaolin ang unang kumilos. Iwinasiwas ang kanyang novice dagger at nagpakawala ng isang matalim na berdeng talim ng enerhiya patungo sa paparating na halimaw. Agad na ipinakita ng system ang description ng skill. Wind Blade, launches a blade of ki with a wind element piercing effect. Dealing armor breaking damage to the target. Ang atake ay malinis na humiwas sa isang spiked rat monster. Nang hindi humihinto, nagpatuloy si Shaolin sa pag-atake. Mga crescent-shaped green wind slashes ang humagupit sa daan. Pumatay sa maraming sumusugod na halimaw at ginawa silang mga piraso na mabilis na naglaho sa hangin. Nakatayo sa gitna ng umiikot na asol at berdeng magical energy. Pinanatili ni Shaolin ang kanyang atensyon sa labanang nasa harap. Naintindihan niya na ang tanging paraan para makaligtas sa mga susunod na death assessment ng akademya ay ang patuloy na pagsasanay, pagpapalakas, at patuloy na pagsulong. At dito nagtatapos ang kwento. Abangan ang susunod na kabanata.